Ang dalawa sa may magandang mukha sa BINI, ang isa ay isang visual, main rapper, at sub-vocalist, at ang isa naman ay ang leader, lead vocalist, lead rapper ng grupo. Ang BINI ay pumasok sa Top Artist Global Chart sa Spotify sa ika-173 na pwesto, kaya sila ang mga unang Filipino artist na nakamit ang record. Ang grupo din ang naging unang Filipino act na nanguna sa Spotify Philippines Daily Top Artists Chart noong June 14, na nalampasan si Taylor Swift. Alamin natin ang mga pansamantalang naipundar ng dalawa sa kanila. Siya si Mariah Queen Arqueta, na mas kilala sa tawag na Aya. Siya ay ipinanganak noong January 27, 2001 sa Lapu-Lapu City, Cebu, kung saan siya ay lumaki kasama ang kanyang nag-iisang kapatid na lalaki. Bago ang kanyang audition, lumahok siya sa mga kaganapan sa paaralan, pagmomodelo, at mga beauty pageant. Noong huling bahagi ng 2018, sumali siya sa isang beauty pageant na inorganisa ng isang cosmetic brand, kung saan siya ay kinoronahang Miss Silka Philippines 2018. Nag-enroll si Aya sa Enron Colleges sa Taguig bilang scholar noong 2022, kumuha ng degree sa Architecture in Interior Design and Multimedia Arts. Sa kabila ng hindi matagumpay na audition para sa Pinoy Big Brother noong 2018, ang kanyang pagpupursige ay nakakuha ng mata ng mga manager ng Star Hunt na kinilala ang kanyang potensyal at tinanggap siya sa SHA training program. Ang paboritong disiplina ni Aya sa loob ng academy ay ang pagsasayaw. Noong mga unang taon niya sa entertainment industry, batid ni Aya na hindi katumbas ng kanyang kakayahan ang mga naging bahagi ng Star Hunt Academy. Gayunpaman, sa pamamagitan ng dedikasyon at tiyaga sa pagsasanay, nakakuha siya ng pwesto sa BINI. Walang pagsala ang pinakasikat na girl group sa bansa, kung saan kilala siya bilang pangunahing rapper, sub-vocalist, at visual ng grupo. Siya ang pinakamatanda at pinakamatangkad na miyembro ng Nation's girl group ngunit kilala bilang pinaka-sweet sa kanila. Gaya sa ibang miyembro, ang priority niya ay mabigyan ng magandang buhay ang pamilya nito sa Cebu. Hindi man niya naipapakita sa publiko, pero sigurado tayo na pinaayos o nagpagawa ito ng kanilang bahay sa Cebu, lalo na't sobrang sikat at maraming mga endorsements ngayon ang BINI. Dahil sa malayo ang kanyang mga magulang ay baka nakakuha na ito ng condominium o hindi kaya ay nangungupahan lang. Hindi kumpleto ang pagiging sikat nito kung wala itong sariling sasakyan, lalo na't sobrang sikat niya ngayon at marunong din ito magmaneho. Sa ngayon ay wala pang nabalitaan na negosyo niya. Pero malay natin na isa ito sa mga plano o priority niya ngayon. Dahil bago pa lang nakilala ang kanilang grupo, ay hindi pa gaano alam ang saktong net worth nito. Ang ipinapakita dito ay isang pagtatansya batay sa data na nakalap na pinagmamay-ari ang algorithm. Upang matukoy ang tinansyang pang-araw-araw na kinikita, tinansyang buwanang kinikita nito, at tinansyang taunang kinikita nito. Isinasaalang-alang ng kalkulasyong ito ang mga salik gaya ng bilang ng subscriber at follower sa Instagram, TikTok, at YouTube, kasama ang rate ng pakikipag-ugnayan at mga bilang ng manunood. At mga ini-endorso niyang brand sa kanyang Instagram, at maging sa kanilang grupo, mga konsyerto at iba pang ganap nila ay lalong nakakadagdag sa kanyang net worth na estimated $600,000, o 35 million pesos. Maraming tao ang humahanga sa kanyang kagandahan, at ang ilan ay ikinukumpara siya kay Mama Mary. Nang banggitin ito sa kanya, mapakumbaba ang ngiti ni Aya, na para bang ipinakita ang mga bakas ng mahiyaing dalaga na dati ay nasa kanyang bayan sa Mactan, Cebu. Patuloy pa din siya sa kanyang karera at sa bawat araw ay lalo ito gumagaling. Siya si Joanna Christine Burgos Robles, na mas kilala sa tawag na Joanna. Ipinanganak noong January 26, 2004 sa Calamba, Laguna. Siya ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang.
Nagsilbi siya bilang majoret sa marching band ng kanyang paaralan at nakipagkumpetensya sa mga kompetisyon sa campus journalism noong high school bilang bahagi ng kanyang mga unang plano na maging isang broadcast journalist. Sa grade 6, nagkaroon siya ng hilig sa journalism nang hilingin sa kanya na magbasa ng pahayagan sa silid-aklatan ng kanyang paaralan. Pagkatapos ay lumahok siya sa kanyang mga taon sa high school sa District Schools Press Conference at sumulong sa Regional Schools Press Conference sa Calabarzon, na parehong mga qualifier na humahantong sa National Schools Press Conference. Naging consistent honor student siya. Ngunit bukod sa pagiging mahusay sa akademya, nag-explore din siya ng iba pang aktibidad, tulad ng pagiging majoret, lyrist, gitarista, at school officer. Noong 2018, nag-audition si Joanna para sa Star Hunt Academy sa Laguna. Noong October 10, 2020, isa si Joanna sa huling 8 miyembro ng Star Hunt Girl Trainees na nagtapos at opisyal na inihayag bilang miyembro ng isang idol group. Bago napabilang sa BINI, gumanap si Joanna sa mga acting roles sa mga serial sa telebisyon tulad ng ABS-CBN drama na Kaden ang Ginto noong 2018 at sa drama anthology na Maalaala Mo Kaya. Gaya sa ibang miyembro, dahil sa bago pa lang sa industriya ay wala siyang naibahagi na kanyang bagong bahay. Pero gaya sa ibang miyembro ito ay nag-iipon din para makuha ang pinapangarap na bahay para sa kanyang pamilya. Mayroon din itong condominium na tinutuluyan, kung hindi ito sa kanya ay siguro nagre-rento lang muna ito. May mga kumalat din sa social media tungkol sa kanyang nabiling bagong sasakyan. Ito ay ang Toyota Veloz 2025, at gaya sa ibang miyembro marunong din itong magmaneho. Dahil bago pa lang nakilala ang kanilang grupo, ay hindi pa gaano alam ang saktong net worth nila. Ang ipinapakita dito ay isang pagtatantya batay sa data na nakalap na pinagmamay-ari ang algorithm sa kanilang social media. Upang matukoy ang tinantsyang pang-araw-araw na kinikita, tinantsyang buwanang kinikita nito, at tinantsyang taunang kinikita nito. Isinasaalang-alang ng kalkulasyong ito ang mga salik gaya ng bilang ng subscriber at follower sa Instagram, TikTok, at YouTube, kasama ang rate ng pakikipag-ugnayan at mga bilang ng manunood. At mga iniidorso niyang brand sa kanyang Instagram, at maging sa kanilang grupo, mga konsyerto at iba pang ganap nila ay lalong nakakadagdag sa kanyang net worth na estimated $600,000, o 35 million pesos. Taglay ang tiyaga, simbolyo ng damdamin, personalidad, paninindigan na gawin ang tama, kumpiyansa, at karisma. Si Joanna ay naninindigan bilang isang huwaran at isang beacon para sa kanyang mga miyembro habang sila ay nagpapatuloy sa panibagong landas. Ngunit higit pa riyan, ang daming skills ni Joanna, para siyang walking talent show. Ang dalawa ay patuloy na gumagawa ng kanilang pangalan, at patuloy na nangangarap para maabot ang kanilang mga pinapangarap sa buhay. Sila ay nag-uumpisa pa lang at malayo pa ang kanilang mararating sa kanilang karera. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede nyo linawin sa comment section. Salamat.